nandito kami ngayon sa... Oy, big time na talaga siya. Meron na siyang sarili niyang restaurant. Yan, ito yung Meats and Deli. Dito sa Rockwell, The Grove, Pasig. Ayun, Meats and Deli. So, pwede ka rin kumain dito. Yes. Ayan na nga ang mga ulam, nakakagutom. Sample lang yan. Dito, nag-show din ako dito. May show ka rin every month yan. Siguro once a month, basta Friday or Saturday. Ayun, okay. Pero bago itong kanyang restaurant, ano na una itong restaurant o yung nagkakilala tayo tapos pumasok ka na ng Goodwill? May sotga. Huh? I'm sorry. Sotga? Ano yung sotga? My son that got away. Ang bagal nyo dun, ha? Habol din pag may time. Ay, nauna yun. Pumasok ka na ng TikTok. Nauna yun. Nauna yun. Ito, ano lang pa ito, mga 2 years to. Parang halos sabay, pero nauna ng konti yung plano natin. Right. So, ayun na nga, marami na siya talagang, yung persona ni Alex, talagang lahat na yata ng sulok ng industriya, parang nasuotan mo na, no? Parang alam mo na one-man production team ka na talaga. Oo, talagang nung pinasok ko kasi yung showbiz, hindi lang ako nagtrabaho, kundi nag-aral din ako. Yes. Parang inabsorb ko lahat, hindi lang ako parang tinignan ko yung mga, para matutunan ko yung mga bagay. Writing, directing, head writing, creative consultant, acting, producing. Oo. Ginawa ko yun para hindi masayang. Oo, tsaka parang nagbayad ka talaga ng tuition fee mo. Oo. Diyan sa lahat ng pinagdaanan mo. At ngayon, napapakinabangan mo, right? Yes, oo. So sa lahat ng mga swerte ni Alex Calleja, meron naman siyang corporate social responsibility. Di ba? So, meron ka namang pay it forward sa mga aspiring stand-up comedians. Yes, yung grupo ngayon, The Comedy Crew, pinag-workshop ko. At ako yung nagko-conduct ng workshop. And lahat ng opportunities ko, sinishare ko sa nila. Kasi sabi mo, tama nga yung sabi mo, nagbayad na ako ng aking tuition. Ang ginagawa ko ngayon, pa-relax-relax na lang. And I have to develop new talents. And para ma-develop talaga silang maayos, I need to provide them proper workshop, proper supervision. So, nagpapa-workshop ako. Hindi lang sa mga members ng The Comedy Crew, kundi sa lahat ng mga gusto. Kasi open siya para naman sa gustong, ayaw nga mag-comedian, pero sa trabaho nila, kailangan niya ng speech, kailangan niya matuto ng self-confidence. Tinuturo ko yun. Gusto mo lang maging nakakatawa sa barkada. Gusto mong... Teka muna, paano ka, may website ba kayo? Meron kami website, alexcalia.com and thecomedycrew.com. Pwede kayo magpa-sign up doon. Thecomedycrew.com. Ayan. Meron kami mga open mics. Ano ba? Handa ka na, may 3 minutes ka, punta ka sa open mics namin. Bibigyan kita ng ng stage time. Tapos mag-stand up ka, pag nakita mong gusto mo, balik-balik ka lang hanggang sa makasama ka sa lineup. May pangakong tawa, ha? Oo, dapat may tawa. May pangakong tawa dapat yan. Doon nagsisimula yung pagdami ng isang grupo. Pag nakita namin, may potential ka, you wanna do it, parang professionally or sa sideline mo, sige. Binibigyan namin yung mga nagtatanong kasi parang, pwede ba, paano ba magsimula dyan? Pwede bang kukunin mo ko, start it, hindi ganon. Do the open mic, pag nakita namin pwede ka, then okay. Ayun ang audition mo. Pero lumigid ka na ng buong mundo. Halos, di ba? Dubai, Singapore, US, Australia. Paano yon? Sinong nagpo-produce nun? May mga producers sa ibang bansa ang kumukontak sa akin. At sasabihin sa akin, gusto bang mag-perform? Tapos mag-uusap kami siyempre ng mga rates. Tapos mag-uusap kami ng mga kasama doon. Usually kasama dyan, aeroplano, accommodation, bayad, tapos lahat ng domestic na flight namin, sagot nila. Lahat ng gastos doon, sagot nila. Then mag-agree kami sa isang contract price. Ayun. Ang galing naman. Pupunta ka na lang doon. Hindi ka nasasakit ng ulo. Hindi na. Pupunta na lang ako doon. Kaya ka pala parating absent. Absent. Pag magte-taping tayo, hindi pwede si Alex kasi may show. Hindi ba? Aminin. Birang-bir. Pag makakalusot lang. Hindi ba? Pero teka muna, ano ang sikreto ng isang matagumpay na stand-up comedian? Yung hindi na-trouble. Maraming stand-up comedian na-trouble, ha? Yung talagang nababan, nahahabla, nambabastos ng mga audience. Ano ang para sa'yo ang disiplinang yon? Sa panahon ngayon, lalo na ng after pandemic where mental health is important, hindi muna ako nagte-trigger ng mga topic na alam kong imbis na makatawa yung tao, mag-iisip pa ng kung ano-ano.
sabi nila, ang comedy daw dapat mag-express ka raw ng isang idea. Ako ang nasa isip ko, magpapatawa lang muna ako. Hindi pa ako Dave Chappelle level na pwede nang magsabi ng kung ano-ano. At iwas ako talaga sa topic na alam kong mahati yung kwarto. Ang gusto ko muna, statistically, ang taas ng chance ang matawa yung tao. Ayun. Naliligaw pa rin ako ngayon, madam. Oo. Hindi pa rin ako sa puntong, you're watching me now, I can say anything. Ayokong pumunta doon kasi delikado eh. Maraming, imbis na nakakatawa, nagiging toxic. So, doon ako, tawa lang muna ako. I think comedy should make you laugh, period, di ba? If you want to make a difference, magpolitiko ka na lang. Di ba? Parang ganon. So, pero ang stand-up comedy sa Pilipinas ngayon, parang buhay, ano? Buhay, buhay. Parang buhay siya. Bakit sa palagay mo? Parang sabik yung mga tao magkumpulan ulit pagkatapos na makulob sa loob ng bahay? Tapos gusto nila nang tumawa. Kaya nga pasok yung tanong mo sa akin kanina kasi gusto lang nila tumawa. Kaya ngayon naglalabasan sila. Hindi na naman comedy, entertainment in general. Kaya marami mga sumulpot ng mga improv, mga banda. So, buhay talaga because gustong mag-enjoy ng tao. Right. Tsaka iba yung iba yung comedian na nabuhay lang, pinanganak at nandun sila sa Zoom o kaya online. Iba yung live. Iba yung live, iba yung live. Iba yung live. Yung kumbaga yung galing at skill nung live performer doon sa nasa online.